O ayun, sa edisyong ito po ng Ask Doc Dex, tanong po ni Sir Erman Chua. Ano po ang pinaka-effective na gamot kontra pigsa? Hoping po na mapansin ninyo itong question ko. Salamat po. O ayan, galing yan sa ating follower. Halik kayo, pag-usapan natin. Usapang pigsa mga kapatid. Nagtatanong nga po sa atin ang isa nating follower sa Facebook tungkol sa mabisang gamot tungkol dito. Pero bago po natin sagutin yan, alamin muna po natin kung ano nga ba yung pigsa at bakit nagkakaroon nito. Okay, basics. Ang pigsa o boil sa Ingles ay isang klase ng infeksyon sa balat dulot ng certain types of bacteria. Dito rin po sa pigsa nai-infect at namamaga ang isa o marami pang hair follicles. Usually, nagsisimula yan bilang namumula-mula o masakit-sakit na mga bumps sa skin at kadalasan na aapektuhan yan ay ang mga buka, ang mga batok, kilikili, hita, puwetan at iba pang bahagi ng katawan ng tao basta mayroong buhok o pwede pong magkaroon ng pigsa. Yung sintomas niyan, sabi nga po natin, masakit na bump o pwede pong nagsisimulang maliit, o pwede pong lumalaki, kalaunan po pwede pong magkaroon ng nana at po pwedeng mag-drain out mula dun sa tip. Dahilan ng infeksyon kadalasan ay ang bakteryang tinatawag na Staphylococcus aureus na commonly ay nakikita naman po sa skin at sa ating ilong. Ilan sa mga risk factors ng pagkakaroon ng pigsa ay ang pagiging in close contact sa isang taong mayroong Staphylococcus infection, pagkakaroon ng diabetes, iba pang skin conditions tulad na lamang po ng pagkakaroon ng acne, eczema, at po pwede rin pong mas at risk ang mga taong mayroong mababang resistensya o immunity. Sabi nga po natin, prevention is better than cure, pero best pa rin po na magawa dito ay ang laging paghuhugas ng kamay, pag-iwas sa pag-share ng personal items katulad na lamang po ng tuwalya, bed sheets, razors, damit at iba pang mga dumadampi sa skin ng isang taong mayroong Staphylococcus infection. O, para naman po sa mga inip na, narito na po ang gamot dyan sa pigsa ninyo. Generally naman po, nagde-drain yan naturally, pero kung malalaki at nagiging carbuncle na ito, ang best na gagawin po natin ay ang incision and drainage. Ibig sabihin, yung doktor po ninyo, hihiwa po dun sa pigsa at ito po ay ide-drain o tatanggalin yung mga nana na lumalabas mula dito. And then after noon, lalagyan po yun ng sterile gauze para po matanggal pa yung mga nana sa inyong bahay at continuous follow-up po kayo hanggang sa gumaling. At pagkatapos po ng minor surgery nito, bibigyan po kayo ng antibiotics para magamot ang infeksyon. So ang gamot na hinihingi ninyo at ang sagot sa tanong ng ating follower ay antibiotics. Yung antibiotic po na ibibigay sa inyo ay nakabase po sa inyong mga risks, kaya magpatingin po kayo sa inyong mga doktor. Isa pa, kinakailangan nyo rin pong malaman na kapag kayo po ay nabigyan ng antibiotics, kinakailangan itong matapos o maubos sa takdang dami ng araw. At kinakailangan din pong inumin sa tamang oras para best at maging pinaka-effective po ito para sa inyo. Talamak na po ang antibiotic resistance, hindi po pwedeng kapag sa tingin ninyo ay ayos na kayo, titigilan na ninyo. Pwede po magdulot ng antibiotic resistance kung kayo po ay hindi sumusunod sa tamang dami ng pag-inom ng inyong mga gamot. Bukod po sa antibiotics, kung kayo po ay mayroong comorbid conditions tulad po ng diabetes, best din po nagamutin din natin ang inyong diabetes dahil hindi po gagaling agad-agad ang inyong sugat kung mayroon kayong mataas na blood sugar. Kinakailangan po, mapababa din natin ito ng ayos para nang sa ganoon ay makapag-responde ng maayos ang inyong mga katawan. At paano? Hanggang dito na lamang po. Sana po ay nasagot natin ang inyong katanungan. Pakishare na rin po sa inyong mga kaibigan, baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. So paano? Yun lamang for now. See you next time. Ingat.